Magandang umaga mga kahuwan. Narito na ang Pag-asa Weather Update today. So unahin po muna natin yung latest satellite image. Itong sentro nitong si Bagyong Karina or si Typhoon Karina, as of 4 a.m. ay huli itong namataan sa layong 380 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito sa direksyong north-northwestward at sa bilis na 10 kilometers per hour, and kung makikita po natin dito sa latest satellite image, malaking bahagi pa rin po ng Luzon at Visayas. Asahan po natin na patuloy makaranas ng maulan na panahon ng ngayong araw, dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina, pati na rin ang epekto ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat. Alamin po natin mamaya yung mga areas na makakaranas po ng malalakas mga pagulan base po sa ating mga heavy rainfall warnings at yung mga weather advisories po na na-issue ng Pag-asa. Ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. Base po sa ating latest forecast track, nakikita po natin na mananatiling malayo yung sentro nitong si Bagyong Karina habang binabaybay yung silangang karagatan ng extreme northern Luzon. And kung makikita din po natin, walang anumang bahagi po ng ating bansa ang nakapaloob dito sa cone of probability or yung area na posibleng lapitan ng sentro nitong si Bagyong Karina. Kung may landfall scenario man po tayo, most likely dito sa may north portion or northern portion ng Taiwan bago po tuluyang itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po din po natin, medyo may kabilisan yung magiging pagkilos nito within the next 24 hours or sa darating na Wednesday. Asahan po natin or estimated na nasa layo itong 295 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman po ng Thursday, estimated na nasa 450 kilometers hilagang bahagi or hilaga po ng Itbayat, Batanes yung sentro nitong bagyo, at inaasahan po natin by Friday ay nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita din po natin sa ating latest track forecast, itong area na highlighted ng yellow, yan po yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina. At kung makikita po natin dito sa may eastern section ng Luzon, ay may ilang bahagi po ng ating bansa ang naapektuhan ng malalakas na hangin na dulot nitong bagyo. Kaya nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. Particularly, ito po yung areas na highlighted ng light blue. Nakataas po ang signal number 1 sa Batanes, sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan. Pati na rin po sa eastern portion ng Isabela. Nakataas din po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, pati na rin sa Polillo Islands, Calaguas Islands, at northern portion ng Catanduanes. Sa mga nabanggit pong lugar, asahan po natin yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron po tayong mga pag-ulan na dulot ng epekto ni Bagyong Karina at mga pag-ulan na dulot naman ng hanging habagat. Itong mga pag-ulan po na ito ay dulot ng epekto or direktang epekto ni Bagyong Karina. Ngayong araw, asahan po natin yung 100 to 200 millimeters or heavy to intense na mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang 50 to 100 millimeters naman po inaasahan or moderate to heavy rains sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Apayao, at Cagayan. Pagdating naman po bukas, mostly dito sa may extreme northern Luzon, mararanasan yung malalakas na pag-ulan, dulot ni Bagyong Karina. Nasa heavy to intense rainfall, mararanasan sa Batanes. Pagdating naman po sa Babuyan Islands, nasa moderate to heavy yung inaasahan ng mga pag-ulan. And pagdating naman po ng Thursday, bahagyang hihina po yung mga pag-ulan, although moderate to heavy pa rin inaasahan sa may area naman ng Batanes. So ito po ay yung latest heavy rainfall warning issuances ng ating Pag-asa Regional Services Division. Base po ito sa heavy rainfall warnings ng Northern Luzon PRSD, NCR PRSD, at Visayas PRSD. Nakataas po yung orange rainfall warning or orange heavy rainfall warning sa hilagang bahagi ng Occidental Mindoro as of 5 a.m. at nakataas din po yung orange rainfall warning sa Ilocos Norte. Ibig sabihin po niyan, mataas yung posibilidad ng mga pagbaha sa mga susunod oras sa mga nabanggit na lugar. Samantalang yellow rainfall warning naman po, nakataas sa Cavite, Batangas, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Bataan, sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, Palawan, Ilocos Sur, Cagayan, Abra at Apayao. Yung Cagayan po, kasama po dyan ang Batanes at Babuyan Islands.
Ibig sabihin po ng yellow rainfall warning ay mataas po or may posibilidad ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. So ingat po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman po sa mga pag-ulan na dulot na epekto nitong southwest monsoon o hanging habagat, base po ito sa ating latest na weather advisory issued kagabi ng alas 11. So asahan po natin ngayong araw based po sa ating weather advisory na malalakas mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa areas ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite at Occidental Mindoro, asahan po natin yung heavy to intense na mga pag-ulan ngayong araw. Samantalang sa areas naman po or sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, pati na rin sa Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, at sa hilagang bahagi po ng Palawan kasama ang Cuyo at Calamian Islands, asahan po natin ngayong araw ang moderate to heavy na mga pag-ulan. Pagdating naman po bukas, heavy to intense pa rin po inaasahan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang magpapatuloy pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, pati na rin sa Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, sa Antique at northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo at Calamian Islands. Samantalang pagdating man po ng Thursday, bahagyang hihina po yung mga pag-ulan na mararanasan natin, pero asahan pa rin po yung heavy to moderate to heavy na mga pag-ulan sa areas po ng Ilocos Region, Abra, Benguet, pati na rin sa Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, pati na rin sa may Calamian Islands. So mostly ito po yung mga exposed parts sa may western section ng Luzon area. So yung mga areas po na nabanggit natin na posibleng makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw, pinag-iingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga malawakang pag-ulan. Pagdating naman po sa mga lalakas na hangin, yung areas po nakataas yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ay asahan na po natin yung malalakas na magpagbugso ng hangin dulot na epekto nitong si Bagyong Karina. Pagdating naman po sa mga malalakas na hangin na dulot naman nitong southwest monsoon, asahan po natin yung strong to gale force gusts or yung pagbugso ngayong araw sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, pati na rin sa Aurora, dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Pagdating naman po bukas, malalakas na mabugso ng hangin din po mararanasan sa Babuyan Islands, Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, sa Quirino, Central Luzon, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Pagdating man po ng Thursday, asahan pa rin po natin yung strong to gale force gusts o yung mga malalakas na pagbugso dito po sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, sa Quirino, Central Luzon, dito pa rin po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar. Sa kalagayan po ng ating karagatan, as of 5 a.m. ay nag-issue po tayo ng gale warning dito sa may hilagang bahagi or hilagang baybayin ng Northern Luzon. Nakataas po ang gale warning sa areas ng or sa karagatan ng Batanes at Babuyan Islands. So delikado pong pumalaot lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Gayon din sa may western seas or sa kanlurang karagatan ng ating bansa at silangang karagatan ng Luzon area. Nasa moderate to rough seas or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan. Kaya pinagpaypayo na po natin yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. As much as possible po, wag po muna tayong pumalaot. So ito po yung summary ng ating track forecast or magiging pagkilos nitong si Bagyong Karina sa mga susunod na araw. So generally, kikilos pa rin po ito generally northwestward to northwestward ngayong umaga hanggang bukas. At mananatili po itong typhoon category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya po ng nabanggit natin kanina, kung may landfall scenario po tayo, ay most likely dito sa may northern portion ng Taiwan bago po ito lumabas ng PAR possible by Wednesday evening or Thursday ng umaga.